Magandang araw mga kapiso. Sa ating pang-araw-araw na buhay, madalas tayong nahaharap sa tukso na ipagpaliban ang mahalagang gawain. Maaaring ito ay dahil sa kawalan ng motibasyon sa dami ng ating mga gawain o sa simpleng pagkawala ng interes. Ngunit alam nating lahat na ang procrastination ay maaaring magkaroon ng negatibong epekto sa ating personal at profesional na buhay. Ngayon, ibabahagi ko ang 7 makapangyarihang estratehiya upang malabanan ang procrastination at maghatid ng tagumpay at produktibidad sa inyo. Tayo na't simulan ang pagbabago. Number 1. Magtakda ng malinaw at nakamit na mga layunin. Sa pagtukoy ng iyong mga layunin, hindi sapat na sabihin lamang na gusto kong maging mas produktibo. Mahalagang magtakda ng mga layunin na malinaw at nasusukat. Halimbawa, kung ang layunin mo ay maging mas aktibo sa pag-exercise, maaari mong simulan ito sa pagtakda ng layuning maglakad ng 30 minutos kada umaga. Ito ay nasusukat, naaabot at nagbibigay ng malinaw na direksyon sa iyong pang-araw-araw na gawain. Number 2. Hatiin ang malalaking task sa mas maliliit na bahagi. Isipin natin si Ana, isang entrepreneur na nagpaplano ng paglulunsad ng bagong produkto. Sa halip na ma-overwhelm sa dami ng kailangan niyang gawin, hinati ni Ana ang proseso sa mas maliit na hakbang. Paggawa ng produkto, pag-market, at pagbebenta. Sa bawat yugto, nagtatakda siya ng mga tiyak na gawain na magdadala sa kanya palapit sa kanyang pangkalahatang layunin. Tip number 3. Alisin ang mga distractions. Tingnan natin si Carlo, isang software developer na kailangang matapos ang isang coding project. Ang mga notification sa kanyang computer at smartphone ay patuloy na humahadlang sa kanyang pag-usad. Dahil dito, pinili niyang patayin ang lahat ng abiso at magtrabaho sa isang tahimik na silid. Pinapayagan siyang mag-focus ng gusto sa kanyang gawain at magtrabaho ng mas mabisa. Kaya't epektibo na alisin natin ang mga distractions para tayo maging mas productive sa ating mga gawain. Number 4. Gumamit ng timer. Halimbawa, si Lisa, isang mag-aaral na nagre-review para sa isang malaking pagsusulit. Upang manatiling focused, gumagamit siya ng timer para magtakda ng mga block ng oras para sa pag-aaral na sinusundan ng maikling pahinga. Ang paraang ito ay kilala bilang Pomodoro Technique ay tumutulong kay Lisa na manatiling motivated at mabawasan ang mental fatigue. Kaya importante na gumamit din tayo ng ating timer. Number 5. Itakda ang rewards para sa sarili. Halimbawa, si Mark, isang freelancer, graphic designer, ay nangako sa kanyang sarili ng isang gantimpala kapag natapos niya ang isang malaking proyekto. Maaaring ito ay isang gabi sa labas kasama ang mga kaibigan o isang bagong gadget na matagal na niyang gustong bilhin. Ang pagkakaroon ng isang inaasam-asam na gantimpala ay nagbibigay daan upang manatiling nakatutok sa kanyang mga gawain at magkaroon ng isang positibong pananaw. Kaya't importante na mahalin din natin ang ating sarili at magtakda ng mga rewards kapag may natapos tayong mga proyekto o gawain. Number 6. Maging realistic sa pagpaplano ng oras. Halimbawa, si Tina, isang apalang ina at negosyante, ay natutunan na ang pagiging realistiko sa kanyang schedule ay susi sa pagkamit ng balanse sa buhay. Binibigyang pansin niya ang pagtatakda ng kanyang araw-araw na gawain sa pamamagitan ng pag-alam sa oras na talagang kailangan niya
para sa bawat gawain. Isinasaalang-alang ang mga hindi inaasahang pagkakaantala. Kaya't mahalaga ang time management or di kaya'y realistic time management para sa bawat gawain. Para naman sa ating huling tip, pag-aralan ang iyong pag-uugali. Tignan natin si Joey, isang consultant na madalas na napapaligiran ng mga deadline at kailangan ng mabilisang pagdedesisyon. Sa pag-unawa sa kanyang sariling mga gawi at pag-uugali, natutunan niyang pag-aralan at kontrolin ang mga sitwasyong nagtutulak sa kanya upang ipagpaliban ang mahalaga niyang gawain. Ito ay nagbigay daan upang mas maging epektibo siya sa pagtatakda ng kanyang mga prioridad at sa paggamit ng kanyang oras na mahusay. Mga kapiso, ang pag-iwas sa procrastination ay hindi lamang tungkol sa pagiging abala. Ito ay tungkol sa pagiging produktibo sa pinakamabisang paraan. Ang mga tip na ito ay hindi lamang mga mungkahi, kundi mga hakbang na maaari mong simulan ngayon para makamit at makita ang pagbabago sa iyong buhay. Simulan ang pagtakda ng malinaw na layunin, alisin ang mga distractions, at bigyang pansin ang iyong mga nagawa. Sa bawat hakbang na iyong gagawin, ikaw ay papalapit ng papalapit sa isang mas produktibo at mas kasiyasiyang buhay. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa mas marami pang mga tips dito sa Pinoy Piso Tips. Magkita-kita tayo sa susunod na video. Maging masigasig, maging inspirado, at higit sa lahat, maging produktibo. Salamat sa panonood at magandang araw sa inyong lahat.